PTs, good morning! So, sa araw na ito po ay magbibigay po ako ng 10 questions at pagkatapos ay i-reveal ko po kung ano ang tamang sagot. I hope this will help you, teacher, in getting your license this coming March 2024. Okay, let's get started. But before everything else, let me read this disclaimer first. Okay, so disclaimer lang po, all the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement is intended and this is for educational purposes only. Okay, so magpapakilala po muna ako. Muli, ako nga po pala si Binibining Hilda Pidiano. Ako po ay nagtapos sa Cebu Normal University sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, as magna cum laude po at naipasa ko po ang September 2023 licensure examination for teachers with an overall average of 90.80. Okay, so simulan na natin. Para sa unang tanong, obra maestra ni Amado V. Hernandez ang letter A, Suyuan sa Tubigan, B. Ninay, C. Lumang Simbahan, or letter D. Isang Dipang Langit. Okay, teachers, you have 20 seconds to answer this question. Okay, time is up and the correct answer is letter D, Isang Dipang Langit. Ang Suyuan sa Tubigan ay kay Macario Pineda. Ang Ninay naman ay kay Pedro Paterno, samantalang ang Lumang Simbahan naman ay kay Florentino Colliantes. Okay, let's proceed. Ang obrang maestra na Ninang at Anak ng Dagat ay kay letter A, Pedro Paterno, letter B, Valeriano Peña, letter C, Luwalhati Bautista, or letter D, Patricio Mariano. Okay, you have 20 seconds to answer this question. Okay, time is up and the correct answer is ding-ding-ding. Right, the correct answer is letter D, Patricio Mariano. Okay, teachers, kay Pedro Paterno yung sikat na gawa niya is yung Ninay, yung nobela. Then Valeriano Peña, yung Nena at Neneng. Luwalhati Bautista naman is yung Bata-Bata, Paano Ka Ginawa. Yung Gapo, yung Bulaklak sa City Jail. Yan po ay kay Luwalhati Bautista. Okay, let's proceed to number 3. Ang pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles ay si letter A, Paz Marquez Benitez, letter B, Zoilo Galang, letter C, Edith Tiempo, or letter D, Edgar Allan Poe. Your 20 seconds starts now. Alright, time is up. So the correct answer is letter B, Zoilo Galang. Bakit si Zoilo Galang? Diba, teachers? Siya yung kauna-unahang Pilipinong nakasulat ng nobela sa Ingles. Yung A Child of Sorrow. Kaya siya po ang pinakatanyag na Pilipinong manunulat sa Ingles. Let's continue to number 4. Siya ay kilala bilang hari ng balagtasan. Is it letter A, Francisco Baltazar, B, Florentino Colliantes, letter C, Jose Corazon de Jesus, or letter D, Aurelio Tolentino? Your 20 seconds starts now. Okay, time is up and the correct answer is
Letter C, Jose Corazon de Jesus. Siguro akala niyo si Francisco Baltazar. Okay, teachers, be careful. Ang hinihingi dito is hari ng balagtasan, hindi ama ng balagtasan. Si Francisco Baltazar, siya ang ama ng balagtasan, ngunit ang ating hari ng balagtasan ay si Jose Corazon de Jesus. Kung wala si Jose Corazon de Jesus, teachers, isagot niyo po si Florentino Colliantes. Bakit? Kasi siya yung ikalawang nanalo sa balagtasan. Magkalaban sila ni Jose Corazon de Jesus. Ngunit, si Jose Corazon de Jesus ang nakakuha ng unang gantimpala, samantalang si Florentino Colliantes naman po ang nakakuha ng ikalawang gantimpala. Okay, so I hope malinaw yun, teachers. Let's proceed to number 5. Okay, so ang nagtatag ng El Resumen at El Grito del Pueblo ay si letter A, Tomas Pinpin, letter B, Pascual Poblete, letter C, Ramon Rosas, or letter D, wala sa nabanggit. Okay, your 20 seconds starts now. Okay, time is up and the correct answer is letter B, Pascual Poblete. Okay, so sino nga ba si Tomas Pinpin? Teacher, si Tomas Pinpin, siya po yung ama ng Limbagang Pilipino. Si Ramon Rosas naman po, siya yung nagtatag ng Liwayway Magazine. Okay, so let's continue. Number 6. Ang liwanag at dilim at kartilya ng Katipunan ay sinulat ni letter A, Jose Rizal, B, Andres Bonifacio, letter C, Emilio Jacinto, or letter D, Apolinario Mabini. Okay, teachers, your 20 seconds starts now. Okay, time is up. Sino kaya ang isasagot natin dito? Si Jose Rizal ba? Si Andres Bonifacio? Si Emilio Jacinto? O si Apolinario Mabini? Okay, tingnan natin. And the correct answer is letter C, Emilio Jacinto. Okay, teachers? Kung hindi natin alam yung liwanag at dilim, ang kartilya ng Katipunan ay isa siyang sikat na akda ni Emilio Jacinto, 'di ba? Ito yung nagsisilbing gabay ng mga Katipuneros. So, ang sagot natin dito, teachers, is Emilio Jacinto. Liwanag at dilim at kartilya ng Katipunan. Okay, so ano ba yung mga sinulat ni Jose Rizal? Of course, alam na natin to, teachers. No Limit Tangere, El Filibusterismo, A la Juventud Filipina, sa aking mga kababata. Yung kay Andres Bonifacio naman, yung Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Kay Apolinario Mabini naman, yung Ang Tunay na 10 Utos o yung kilala na El Verdadero Decalogo. Okay, tandaan yan, teachers, ha? Next, number 7. Ang tamang salin sa Filipino ng brotherhood ay, ito, teachers, is it kaibigan, kasama, kapangkat, or kapatiran? Okay, your 20 seconds starts now. Alright, time is up. So ano nga ba talaga ang tamang salin sa Filipino ng brotherhood? And the correct answer is letter D, kapatiran. Okay, teachers, tandaan ito ha, kasi ito po ay isang previous board exam question. So, ang lahat ng mga ibinigay ko po sa inyo ngayon ay mga previous board exam questions. So, ang sagot natin dito is letter D, kapatiran. Brotherhood, kapatiran. Number 8. Ang may akda ng sa pula sa puti ay si letter A, Liwayway Arceo, letter B, Francisco Soc Rodrigo, letter C, Aurelio Tolentino, or letter D, Julian Cruz Balmaceda. Okay, your 20 seconds starts now.
Okay, time is up. So, ang tamang sagot natin dito is letter B, Francisco Soc Rodrigo. Okay, para kay Liwayway Arceo teachers, yung sikat niya na akda is yung Uhaw ang Tigang na Lupa. Then, kay Aurelio Tolentino naman is yung Kahapon, Ngayon at Bukas. Then, kay Julian Cruz Balmaceda is yung Sa Bunganga ng Pating. Okay, so let's continue to number 9. Nagsimulang itanghal ang sapula sa puti sa panahon ng letter A, Amerikano, B, Hapon, C, Kastila, or letter D, Propaganda. Okay, your 20 seconds starts now. Time is up. And the correct answer is letter B, Hapon. Okay, so nagsimulang itanghal ang sapula sa puti sa panahon ng Hapon. Okay, let's continue. Number 10. Sa Florante at Laura, ang sultan ng Persya na ama ni Aladdin ay si. Okay, teachers, Florante at Laura. Letter A, Ali Adab. B, Briseo, C, Menandro, or letter D, Antenor. Okay, so your 20 seconds starts now. Okay, time is up. And the correct answer is letter A, Sultan Ali Adab. Okay, so sino ba simulan natin dito sa letter D. Sino ba si Antenor? Okay, teachers, sa Florante at Laura, si Antenor siya yung guro ni Florante. Si Menandro naman, siya yung tapat at matalik na kaibigan ni Florante. Si Brescio naman, siya yung ama ni Florante. At yung sultan sa Persya na ama ni Aladdin ay walang iba kundi si Sultan Ali Adab. Okay, teachers? Kumusta ang ating mga scores dyan? Pakilapag naman ang inyong mga scores dito sa ating comment section. Okay? Please comment your scores below. Kung nagkamali kayo, teachers, okay lang yan. Balikan nyo lang itong video at i-master nyo po, okay? Upang hindi na makalimutan sa araw ng board exam. Okay, teachers, yun lamang po para sa araw na ito. Thank you so much po. Laban Future LPTs. Teachers, kung may natutunan po kayo sa video na ito, please like po, subscribe, and click the notification bell po para ma-notify po kayo sa mga i-upload ko pong videos para sa ating LET review. Okay, teachers? Thank you so much for watching and goodbye!